Hello everyone! Welcome po once again dito po yan sa ating tambayan tuwing Tuesday night at 7:30. Yes, this is Solution with me. And my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for keeping me company tuwing Martes nga ng gabi at tayo po ay sama-sama at pare-parehas na gustong matuto at kahit man lang sa loob ng maraming minuto. At nagpapasalamat po kami sa lahat na ating mga kababayan. Bagaman kayo po ay nasa labas ng Pilipinas ay sinasamahan po kami. Kaya naman binabati po namin kayo na isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi dahil iba-iba po ang ating mga time zone at yun din po sa ating mga kababayan dito po sa loob ng Pilipinas. Ang amin pong pagbati ay isang mabiyayang gabi sa ating lahat dahil tayo po'y sumasayo every night at 7:30 o every Tuesday night I should say at 7:30 via Facebook Live. So kung kayo po ay nanonood via our Facebook Live or kaya naman po sa ating YouTube channel, please do not forget to like, follow, share, and subscribe. And please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. At kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan, please paki-share po ito sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga loved ones. At tayo nga po ay napagpala na awiting payapa mula po sa tinig ng Solution Worship sa panguna ni Ate Rems Fernandez, ang atin pong kapatid na nag-birthday last Tuesday. At nakaligtaan kong batiin last Tuesday but tonight gusto kong bumati sa kanya and I hope na siya po ay kasama natin. Once again, Ate Rems Fernandez, ang butihin may bahay ni Pastor Jerome Fernandez. Belated happy birthday. And speaking of happy birthday, I would like to greet, of course, kasama ng aking buong pamilya. Happy birthday kay Kuya Jean Barcelo na nag-celebrate ng kanyang birthday kagabi. And salamat po for inviting us at kami po ay bahagi na napakasayang celebration ni Kuya Jean Barcelo. At salamat din po sa napakagandang tahanan ng Arevalo family. Doon po ginanap yung aming birthday celebration, of course, ni Kuya Jean. So thank you so much. Ang sarap na nakinain mo dahil ito po ay libre. Ang ganda pa ng tanawin dahil napakaganda po ng bahay nila Sister Noemi at Brother Rico Arevalo, na kung saan once again doon po namin ginanapan ang birthday celebration ni Kuya Jean. And bago ko po batiin ang ating mga nanonood sa ngayon, gusto ko muna pasalamatan ang Vineyard Worship Center sa Angono, Rizal sa invitation po ni Pastor Romeo Cruz. At thank you po for having me sa inyo pong 19th anniversary. Yes, church anniversary po nila nung Sunday at tayo po na-invite para magsalita po sa kanila noong alas 10 ng umaga. Sunday po ito. So once again, happy 19th anniversary po sa Vineyard Worship Center sa Angono, Rizal. And gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mga kapatiran sa Gospel of Grace Church. Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay, Rizal for hosting yung ating Solution 101. Ito po yung ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At maraming salamat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin dahil talaga namang napakarami po natin mga bagong kapatiran at mga kaibigan dyan po sa Gospel of Grace and Truth Christian Church sa Taytay. Once again, thank you for hosting Solution 101 and we hope to see you once again kasama ng ating team Solution 101 sa atin pong next session next month. At hindi natin alam kung anong panahon yan kasi alam natin na December medyo marami po mga gawain ng mga churches. And of course, maraming salamat din po sa mga umattend at ang ganda po ng fellowship namin last Sunday evening. Purihin po ang Panginoon. At sa gabi pong ito, gusto ko munang batiin lahat ng ating mga kaibigan. Thank you for joining us. Sila Sister Mylene de la Cruz Gale, sa Sister Andeng San Andres, of course, kasama natin nung Sunday night. Siya po ay bahagi ng Solution 101 natin sa Taytay. Of course, nandyan din po si Brother Ricky Lucito. At binabati rin po natin and I would like to say good evening kay Mami Susan Cuevas. Diyan din po yan sa Taytay, sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. At maraming salamat kina Sister Sally at Brother Joel Rayo. Kami po ay sinundo sa monumento patungo sa Bulacan
at kami po inihatid mula sa Bulacan patungo po dito sa aming tahanan sa Las Piñas. Maraming salamat po. Talaga namang makasaysayan ang aming mga kwentuhan ni Brother Joel at nila sisters of course si Sister Sally. So maraming salamat at kaibigan, once again, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, paki-share po yung ating gawain tonight at tinitiyak ko po sa inyo mapapagpala kayo dahil dito po sa ating programa ay atin pong bibigyan ng tugon ang ating tanong kada linggo at ang tugon po sa mga tanong na ito bibigyan sa atin ng solusyon mismo ng salita ng Panginoon. At ating pag-uusapan sa gabi pong ito ay ito yung question na maaari nyo pong sagutin para interactive po tayo kasi we're coming to you live dito po sa aming studio, sa aming home studio. So, kaibigan, this is our question for tonight. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng salitang grieve? G-R-I-E-V-E sa Biblia. Nasa lungat sa pangkaraniwang paniniwala ng marami pong mga mananampalataya. So, alamin natin itong salitang grieve. Ano ba talaga ibig sabihin po nito? Dahil ang dami po mga samot-saring kaisipan, haka-haka, mga inventong salita o kahulugan, alamin po natin. Of course, meron pa itong kaalinsabay na 4 pang mga questions na sasagutin po natin mismo sa gabing ito. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programa. Yes, kaibigan, maraming salamat po once again for joining us tonight at tayo nga po ay narito sa ating programang Solution with Laverne Ducot. Ang oras natin ay 9 minutos makalipas ang actually 7:30 na mali no? 39 na minuto makalipas ang 7 ng gabi. At gusto ko muna batiin lahat ng ating mga kaibigan. Salamat kay Brother Philip Vitales. Salamat po for joining us tonight. Kay J.R. Garcia watching from General Trias. Maraming salamat po kapatid for joining us tonight. Of course, salamat po kay Sister Norma Vitales. Ang ganda ng bati niya, ma. Hello! Mahaba eh. Sister Norma, thank you. May naalala lang ako sa ganyang bati eh. So maraming salamat. Haba ng bati ni Sister Norma talagang mula sa Hong Kong. Tinatamaan tayo dito na masayang pagbati mula sa Hong Kong patungo sa Las Piñas dito sa Pilipinas. And of course, binabati po natin good evening din po sa inyo kay Jose Tiongson, kay Brother Jose Tiongson, at kay Sister Gigi na talaga naman napaka-misteryosa, Cristobal Mendoza. Yun pa, pwede pa lang pala yun ni Sister Gigi yun, no? Misteryosa Mendoza. Blessed evening po. And kailan ba natin makikita in person si Sister Gigi? Hayaan nyo, pagpipray natin, sana magkaroon na tayo ng home church dyan sa Bulacan, ano? Pag-usapan namin ni Brother Joel dyan kagabi. And of course, maraming salamat din. At kasama natin ngayon ang butihing kapatid ni Ate Amel Flores, si Sister Lizelle Flores Pilotin. Maraming salamat po at kayo kasama namin. So, kaibigan, at pag-uusapan na po natin, napakaganda po na ating mga tatalakayin sa gabing ito. At alamin po natin once again, through our question, ay ano ba talaga ang ibig sabihin po ng salitang grief o pagdadalamhati according sa Biblia, nasa lungat sa pangkaraniwang pinapaniwalaan po ng marami po sa ating mga mananampalataya. So I would like you to answer this question. Based po siguro sa inyong mga nakagisnan, narinig, kasi mula po dito, masusukat natin, talaga ba naintindihan natin ang tunay na kahulugan po o ipinapakahulugan sa atin ng Biblia sa salitang ito, grief. Of course, sasagutin po natin ngayong gabi ito sa atin pong mensahe na binigyan po natin ng titulo na How to Avoid Grieving the Holy Spirit. So, how to avoid grieving the Holy Spirit. At syempre pa, alamin po natin yan sa ilang pa mga katanungan. As promised kanina, meron tayong main question, pero dinagdagan ko pa ito ng 4 na questions na I pray na makover po natin ito lahat para mas maging malinaw po sa atin how to avoid grieving the Holy Spirit. So, the first question na bibigay ko po sa inyo, kasi 5 po ito para by the grace of God, makover po natin. Number 1, kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang grieve, yan sasagutin po natin maya-maya lang. Number 2, posible bang mag-grieve o mamighati ang Holy Spirit? Number 3, umaalis nga ba ang Holy Spirit kapag siya po ay nag-grieve o nakakaranas po ng masidhing kalungkutan? Number 4, ano ang naghahatid sa kanya sa pighati
o masidhing kalungkutan. And number 5, paano may iwasan na mag-grieve ang Holy Spirit? So ito po yung message title natin tonight. Yan. So simulan na po natin. Alamin po muna natin ano yung tunay na kahulugan ng salitang grieve. G-R-I-E-V-E. So alamin po natin ang sinasabi ng Biblia para po lubusan nating maunawaan. Kasi pag pinag-uusapan ng word na grieve, especially pag ito po ay may patungkol sa talatang ating babasahin, siguro pwede natin gawing key verse natin for tonight, ay nagkakaroon po ng iba't ibang mga paniniwala, interpretasyon na marami po sa mga mananampalataya. At dahil po mali po yung ating ibinibigay na kahulugan, syempre, namamali din tayo ng konteksto. Ugnay po sa ating pinag-uusapan. Pero ito pong gabing ito, dahil naniniwala tayo napakahalaga po ng salitang ito, ay alamin po natin mismo yung tugon, yung solusyon mismo sa salita ng Panginoon. So ano nga ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng salitang grieve sa Biblia? Na pangkaraniwan, sa akin po observation, salungat po ito sa pangkaraniwang paniniwala na marami po sa atin. So alamin na po natin ang sinasabi ng Bible kung ano po yung tunay at totoong definition ng word na grieve according to Ephesians chapter 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So kapag sinabi po natin yung salitang grieve, sabi po ng iba ay umaalis daw po ang Holy Spirit. Now, ang alam ko po ang ibig sabihin ng grieve ay masidhing kalungkutan. Sa Tagalog, pagdadalamhati. Masidhi, ibig sabihin, hindi ka lang basta malungkot. Taglay-taglay mo yung masidhing pamimighati dahil meron pong nangyari. So, ang sinasabi na marami po sa ating mga tagapagturo, marami rin po ako naririnig ng mga pastor, kapag nag-grieve daw po ang Holy Spirit, siya daw po ay umaalis sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi syempre, alam mo na, sabi po nila, ganyan talaga pa nagtatampo ang Holy Spirit, umaalis sa mga mananampalataya. Pero ayon po sa dictionary, pag tinignan po natin yung word na grieve, ito po ay tumutukoy lamang sa tinatawag na extreme sadness, masidhing kalungkutan or deep sadness. So tingnan po natin muna, i-define po muna natin itong word na grieve according sa dictionary. To cause someone to feel sad or unhappy. Yung second definition, to feel or show grief or sadness. So, grief is simply saying is to cause someone to feel sad or unhappy. Ganun lang kasimple. So ito po ba ay nararanasan din at pwedeng maranasan ng Diyos? Yes, kasi po ang Diyos po natin ay may emosyon. Siya po ay marunong magmahal at ang mga nagmamahal nakakaranas po ng masidhing kalungkutan din or nagigrieve din po sila. So alam naman natin po sa Biblia na syempre, since mapagmahal po ang ating Ama sa Langit, posible pong maranasan po ng Holy Spirit ang kapighatian o mag-grieve po siya. Once again, let's go back to Ephesians 4 verse 30. And do not grieve the Holy Spirit of God. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, mas mainam pong maging maingat po tayo at wag po nating hayaan na maranasan po ng Diyos yung masidhing kalungkutan kasi extreme sadness or being unhappy. So malino rin sinasabi po ng Biblia na posible at talaga pong mararanasan po ng banal na espiritu na siya po ay mag-grieve o magdalamhati. Pero wala pong sinasabi sa Biblia, sa ilalim po ng bagong kasunduan ng purong biyaya na kapag ang banal na espiritu po ay nag-grieve, siya daw po ay umaalis dahil siya ay nagtatampo. Nako, ito po ay bata pa lang ako. Talagang napapakinggan ko na po ito at napaka-importante po bilang mananampalataya. Malino po sa atin ang mensahe ito na ang banal na espiritu po ba ay may pagkakataon na kapag siya po ay nag-grieve, ay umaalis po sa espiritu ng mga taong nanampalataya na kay Kristo, sa mga taong born again na, sa mga taong mananampalataya na. Kasi importante po ito mga kapatid, ang banal na espiritu po, maidagdag ko lang, kung kayo po ay nasa lumang kasunduan ng kautusan noong panahong yon at kayo po ay nanampalataya kay Yahweh at kinikilala mo siya bilang iyong Diyos, bilang iyong covenant God, mga panahong yon, ang malaking kaibahan po sa panahon natin sa ngayon, noon po umaalis, dumarating ang banal na espiritu kapag may ipapagawa po siya sa kanyang lingkod, sa lingkod ng Diyos, at makalipas pong maisakatuparan po nito ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos, ito po ay umaalis na.
At umaalis din po ang banal na spirito kapag sila po ay nagkakasala. Kaya po si King David, meron po siyang panalangin sa Diyos nung siya po ay when he committed itong sin against God, of course, nung siya po ay nakiapid kay Bathsheba na nagkaroon po siya ng pagnanasa sa babaeng ito. Dahil dapat sana hindi niya pinagmamasdan, hindi niya pinapanood itong si Bathsheba nung siya po ay naliligo. Dapat hindi ganoon, hindi ginagawa ng kalalakihan yan. So nag-cause po ito ng kasalanan. And then, nung siya po ay nagising na sa katotohanan, dahil ang paggawa po ng kasalanan talaga ay napakabilis sa pangyayari. Di ba sinasabi sa pelikula at sila ay nakalimot sa kanilang mga sarili dahil mabilis pong pangyayari ito, talagang mawawala ka sa iyong senses. And then, nung nakita po niya, nagbunga ng kasalanan, itong kanilang ginawa, nagkaroon sila ng anak, yung first baby po nila ay namatay. And then sabi ni King David, ito po yung ginagawa na kinakanta po ng maraming mananampalataya sa ngayon na dapat sana hindi na. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. O cast me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Actually, maganda yung song na ito Nabisado ko nga Pero hindi na po ito dapat kinaawit pa ng natin bilang mga mananampalataya nagpapasailalim sa bagong kasunduan. Dahil sa panahon po ni King David, he was then under the old law-keeping covenant. So, pag nagkakasala po sila noong panahong yon, may parusa. At syempre, marapat lamang po na isagawa po nila ang hinihingi sa kanilang nakautusan para sila po ay patawad sa kanilang mga kasalanan. At inihingi po nila at na sa Panginoon na huwag alisin ang banal na spirito sa kanila. Pero yun po ang sistema ng lumang kasunduan. But sa atin po mga mananampalataya, hindi po totoo, and this is good news mga kapatid, kapag tayo po ay nagkakamali o nagkukos po tayo na mamighati ang banal na spirito, hindi po totoo na umaalis ang banal na spirito sa mga taong nanampalataya na at naglagak na ng kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang banal na spirito po, ayon sa Biblia, nababasahin ko po sa inyo maya-maya lang, kapag tinanggap po natin si Kristo bilang ating Panginoong Hesukristo at tagapagligtas sa ating buhay at tayo po ay nakipag-isa na sa Kanya, ang banal na spirito ng Diyos ay mananahan at mananatiling nananahan sa ating na born again spirit. Hindi na po siya aalis. Now, let me give you John chapter 14, verse 16. And I will pray the Father. And by the way, ito po ay mismo nagmula sa mga labi ng ating Panginoon. And He will give you another helper. That He, yung He po dito, referring to the helper, who is the Holy Spirit Himself, may abide with you forever. Wow! Ang linaw ng talatang ito. Once again, let's read it. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. And take note of the word abide. Ito nagkaroon na rin po tayo ng episode tungkol dito. Pag sinabing abide, hindi po kumakapit o hindi kakapitan. Pag sinabing abide, it simply means stay. So, nung binigay po ng Diyos sa atin ng banal na spirito, ay nananatili na po ang banal na spirito sa atin. For how long? Forever. And the word abide simply means stay. So, the Holy Spirit stays with us, believers, for how long? Yes, pakilagay po sa ating comment section. Forever. The Holy Spirit will abide with us forever. If you are a born-again Christian, hindi po aalis ang banal na spirito sa inyong born-again spirit magpakailanman. Even though nag-grieve ang Holy Spirit. Now, I pray na ito po ay maging malinaw po sa atin. So, posible po ba nating maiwasan na bigyan po ng pighati o masiding kalungkutan o i-grieve ang banal na spirito? Yes, pwede po. Kailangan po nating maitatag sa ating truest identity. Amen. At dapat po, bilang mga binago na ni Kristo, dapat maging conscious din po tayo kung sino yung mga taong sinasamahan po natin. Amen. So bilang mga bago ng nilalang, di ba tayo po ito sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So bilang mga mananampalataya, bilang mga born-again Christian, hindi na po tayo yung dating tayo. Tayo po ibago ng nilalang. Now, meron pong paalaala sa atin ang Ephesians chapter 4 na kung saan dito po natin kinuha yung ating key verse kanina.
Now, dito muna po tayo sa verses 22 until 24 bilang patunay na pwede po nating maiwasan na bigyan po ng kapighatian o masidhing kalungkutan ang banal na spirito kapag kinikilala po natin yung ating truest identity in Christ. Amen. Now, bilang mga binago na ni Kristo, ano po yung sinasabi ng talatang ito na bilang nagpapaalala sa atin na talagang yung atin pong lumang kalikasan ay ipinako na kasama ni Kristo, namatay na kasama ni Kristo, at inilibing na kasama ni Kristo. At hindi na po mabubuhay yun dahil meron na tayong bagong kalikasan. We are now partakers of God's divine nature dahil nakipag-isa na po tayo kay Kristo. Now, ito po yung paalaala po sa atin bilang mga binago na, bago nang nilalang. According to 2 Corinthians 5:17, ito po yung maganda po nating ipinapaalala sa ating mga sarili. Ephesians chapter 4, verses 22 until 24. Basahin po natin. That you put off, sa Tagalog ay hubarin na raw po natin. That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind. So ang renewing po talaga ay nagaganap sa ating mga isipan. Amen. Paano po ito mangyayari, Pastor? Kung kayo po ay palagian, nakakasama namin sa ating Bible study, nag-a-attend ng church, at hindi na kayo basta nandun sa church, nakikinig po kayo ng mensahe ng Panginoon. So ito po, dito nangyayari tinatawag na nagkakaroon po ng renewing. Doon po saan? Sa spirit of our mind. Kasi ito po yung battlefield eh. Pag hindi po nahuhugasan po yung ating isipan ng salita ng Panginoon, nako, hindi po kayo magkakaroon ng pagbabago ng isipan. Now, bakit kailangan ng pagbabago ng isipan? Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, that we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. Amen. So every time you come to church and listen to the Word of God, kayo po yung nagiging bahagi ng Bible study, nagkakaroon ng renewing of your mind. And then verse 24, let's go back to Ephesians chapter 4, and that you put on. Kanina, pinapahubad sa atin yung ating old self. But today, let us put on, isuot na daw po natin, the new man which was created according to God. Now, ano tong bagong ikaw na nilikha ng Diyos in true righteousness and holiness? So, ibig sabihin, hindi na po tayo yung dating madumi, hindi matuwid. Ito yung mga taong dating naki-Adan. Talaga namang tabingi kung mag-isip. Hindi ka na yun. Ikaw ngayon ay nilikha ng Diyos in true righteousness and holiness. Amen. Dahil alam mo, ikaw ay matuwid na. Ikaw ay talaga namang palagian po nakikipag-ugnayan sa Diyos. Bilang mga hinubad din lumang pagkatao. Eh syempre, paalaran po sa atin ng Biblia in 1 Corinthians 15:33 na dapat po namimili din po tayo ng ating mga sinasamahan. Why? Because sabi po nung talata, do not deceive. Bad company corrupts good morals. Kasi kung kayo po ay sasamahan nyo pa rin po yung mga dati yung barkada na talagang namang hindi ko nag-iisip ng tama, talaga makukurap po kayo. So bad company corrupts good morals talaga. According to 1 Corinthians chapter 15, verse 33. So bilang mga binago ni Kristo, sinasamahan mo na ngayon yung mga kagaya mo. Kaya po kayo laging nagpupunta sa church kasi meron ka ng bagong community. Eh, ang problema, hindi po ako pastor masyado nagpupunta sa church. Yun po dapat ang hindi niyo kinakaligtaan. Kasi binigyan kayo ng mga bagong kaibigan, bagong community, bagong mga kapamilya ng Diyos. Kasi kung mananatili po kayo sa dati yung mga sinasamahan na hindi po nyo kagaya ng Espiritu, of course, hindi naman po natin sila iiwanan. Pero pag-usapan po tungkol sa Diyos, pag lagi mo kasama yung mga hindi mo kauri sa Espiritu, mahahawa ka, makukurap din ang iyong isipan. Amen. Pero kapag kayo po, binamana ng palataya and you believe na bago ka nang nilalang, sinasamahan mo yung mga kagaya mong bagong nilalang para kayo po yung napapagyaman sa iyong karanasan. At kapag napapagyaman ang iyong karanasan sa kabutihan ng Diyos, nananagana po ang iyong puso sa pananampalataya at nararanasan po ang nananaganang biyaya at kapayapaan. Amen. So dahil alam mo, ikaw na ngayon ay pinaging matuwid at banal kay Kristo Jesus, ito na ang iyong bagong kalikasan. Hindi na likas sa iyo na gumawa ng kasamaan. Gaya ng, ano yung mga masasamang ginagawa? Pagsisinungaling. Ako po personally, ayoko na nagsisinungaling talaga. Alam ng mga anak ko yun, ayaw ko nang nagsisinungaling. Kami po na aking may bahay. Siyempre, siya rin, ayaw niya na nagsisinungaling. Ayoko na nagsisinungaling. Naku, lalo na po,
Ako even nung araw, no, pag may nagsinungaling na sa akin, hirap na akong ibalik yung pagtitiwala ko sa kanya. At ayaw din po ng Biblia, yung laging magagalitin. Ako, sabi ng Bible to. Kasi alam mo yung mga taong ganito, di ba? Ito yung taong talagang napakaingay. Ang dami pong mga reklamo sa buhay na siyang nagdudulot ng pagpigati sa banal na espiritu. Now, puntahan po natin yung Ephesians chapter 4. Kasi dito talaga tinalaki ng Apostol Pablo. Ito mga dahilan na nagiging sanhi para mamigati ang banal na espiritu. Ephesians chapter 4, verses 25 until 26. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Ayaw po ng Panginoon talaga na tayo po nagsisinungalingan. Tama ba yun? Hindi nagsasabi ng totoo sa ating mga kapwa. Lalo tigit sa ating kapwa mananampalataya. Sabi nga ng kasabihan, ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwat. Tama naman. Di ba? So ayaw ng Panginoon nagsisinungaling. Verse 26, still with chapter 4 ng Ephesians, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. So, may mga pagkakataon po, to be honest, nagagalit po tayo. Pero, kung lagi po kayo magagalitin, it's a different story. Iba na yon. Kasi sinasabi ng talata, pag tayo po ay nagagalit, pag nyo nang hayaan na ito po ay magtagal, yun po ibig sabihin ng verse 26 ng Ephesians chapter 4. Amen. Kasi maapektuhan po, of course, hindi lamang po ang inyong kaluluwa. Makaka-apekto po ito magkakaroon ng bad manifestation sa inyong physical body. Marami po talaga. Alam niyo po ba, pag kayo po ay nagagalit, ito ay medically speaking ang naapektuhan sa inyo, ang inyong liver o atay. Ano bang trabaho ng atay sa katawan mo? Pinifilter ang? So yung ating iniinom. Kung hindi po maayos ang inyong liver dahil kayo po ay laging galit, kasi ngayon po, according sa mga doktor, may mga doktor siguro nanonood sa atin, pag hindi po maayos ang inyong kaluluwa at lagi kayo nagagalit, ano pong masamang manifestation nito sa inyong katawan? Maapektuhan ng liver po ninyo. So, maapektuhan po ang inyong buong katawan, magkakaroon kayo ng sakit. Pwedeng sa liver, o kung ano pa man po yung kaugnayan po dito sa inyong mga atay. So, huwag tayong magagalitin. Ayaw ng Biblia po yun. So, now, paano po natin magigrieve ang Holy Spirit kapag ito po ay ginagawa natin? Pagsisinungaling, laging magagalitin. Now, since God is love, yes, He can be grieved. Amen. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos, kaibigan, may mga pagkakataong siya po ay nararanasan po niya ang masidhing dalamhati dahil mahal po tayo ng Diyos. Now, sa araw pong ito, sa gabi pong ito, alamin po natin kung paano nangyayari na ang Diyos po ay namimighati sa atin pong pag-aaral na ito. Samantala, ay may mga tanong po tayong sasagutin pa na sa biyaya po ng salita ng Panginoon ay matagpuan po natin ating mga sarili. Nagigrieve po ba ang Holy Spirit kapag nagkakasala tayo bilang mga anak ng Diyos? Yes! Now, alamin natin. Kasi may mga nagsasabi, nagigrieve ang Holy Spirit at talagang disappointed ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay nagkakasala. Totoo po ba yun? Now, first, we need to know and understand why God is grieved. Alam mo kaibigan, this is good news. At talagang habang inaaral ko po itong ating mga pinag-uusapan sa ngayon, nakikita ko yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sadyang napakabuti mo, no? Now, you need to understand and know this truth, no? The reason why God is grieved when we sin is because alam po niya na ang kasalanan po can really hurt us. Sin can hurt the very objects of His love and affection. Sino po yun? Tayo yun. Kapag tayo po yung nagkakasala, bakit po siya namimigati? Hindi dahil disappointed po siya kasi as a God, He knows everything. Alam po niya yung ating buhay mula sa simula hanggang sa kaduluduluhan. Kilala tayo ng Diyos eh. Now, He is being grieved dahil kapag nagkakasala po tayo, nakikita po niya at alam po niya yung kasalanan na ginawa po natin can hurt us. Tayo po mga object ng kanyang love and affection. Eh since mahal na mahal tayo ng Diyos, pag nasasaktan tayo, pag tayo po nasasaktan ng kasalanan, nag-grieve din po tayo. Ano po epekto nito? Nalulungkot po tayo. At kapag nalulungkot tayo, syempre nalulungkot din po yung ating Ama sa Langit na sadyang nagmamahal po sa atin. Now, basahin po natin itong Ephesians chapter 4 still.
verses 30 until 32 naman po tayo. And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. That's verse 30. Now let's go to verse 31 naman po this time. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, alam niyo pa yung clamor, pambubulyaw, and evil speaking, or backbiting, or backstabbing, or saying wrong things sa inyong kapwa. Ito po ibig sabihin ng evil speaking, be put away from you with all malice. Now, ito po ang gusto ng Banal na Espiritu sa atin para hindi po siya nag-grieve. Verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Amen. Now, mga kapatid, take note of Ephesians chapter 4, verses 25, 28, at saka 31. Kung magkakaroon po kayo ng pagmumuni-muni sa Biblia, ito po, nakasaad dito yung listahan ng mga tinatawag na relational sins o yung mga kasalanan sa ating pong pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang galing ng Biblia, na ito po ay ipinapaalala po sa atin ng Diyos. Once again, Ephesians 4, 25, 28, and 31, listahan po ito ng mga tinatawag na relational sins. Na kung ito po ay maiiwasan natin at di natin gagawin, of course, bilang mananampalataya, ito po ay marapat sana na hindi na natin ginagawa. Malalayo po tayo sa kaguluhan at kusot ng buhay. At the same time, tayo po ay may iwasan nating bigyan ng kasakitan ng damdamin na ating Diyos Ama sa langit. Basahin ko lang po sa inyo yung mga talatang ito. Ito po ay mga listahan ng mga tinatawag na relational sins. So dito muna tayo sa verse 25 ng Ephesians chapter 4. Therefore, putting away lying, each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. So ayaw po ng Panginoon na tayo po ay nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng katotohanan. Verse 28 naman still, with Ephesians chapter 4 pa rin. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. So ay din po ng Diyos ang nagnanakaw, dapat nagtatrabaho po tayo. Nakikita niyo po, napaka-specific po ng Diyos sa kanyang mga listahang ito na dapat po iniiwasan natin. At bilang mananampalataya, dapat bukas mo isipan natin. Sandali lang, sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako ito eh. Ako dati to, sinungaling, nagnanakaw nung tayo po ay nakay Adan pa. Pero bilang nakay Kristo Jesus, hindi na po kalikasan sa atin na gumawa ng pagsisinungaling at pagnanakaw. Now, verse 31, ito po maraming nakalista dito. Mga relational sins. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Sa Tagalog, basahin po natin, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ito po yung pagiging mapait, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Manlalait, mananakit ang damdamin ng ating kapwa. Yan. So, nilista ko po dito yung mga relational sins according to Ephesians 4, 25, 28, and 31. Lying. Yung pong ulam na laing, masarap yun. Pero yung pagsisinungaling, hindi masarap yun. Hindi po na likas sa ating mga mananampalatayaan na magsinungaling. Stealing, verse 28. Bitterness, wrath, anger, clamor, or noisy shouting. Yung bang nambubulyaw. Alam nyo, ito nga minsan, sa pulpito, ginagamit ng ilang mga kapastoran, nambubulyaw tayo. Ayaw po ng Biblia po ito. Huwag po kayo nambubulyaw. Hindi po kalooban ng Diyos ito. Dahil, alam niyo po, pag nabubulyawan tayo, napapansin niyo, tumataas yung presyon ng dugo natin. Ako rin, ayokong nabubulyaw sa mga anak ko. Ba't hindi natin daanin sa maayos na pagsasalita? Kasi minsan, ang pakiramdam kasi ng maraming tao, lalo mga Pilipino, akala nila nakakagather tayo ng authority pag tayo po yung nambubulyaw. Pero sa totoo lang, ayaw po ng Banal na Espiritu yun. Ikapito, evil speaking or backbiting. Yung bang nagsasabi ka ng kasinungalingan ng patungkol sa ibang tao. This is backbiting. Nako, na-backbite na po ba kayo? Ako po maraming beses na. Masakit po ito pero sa mga mananampalataya, kung talagang tinuturing niyo po inyong sarili ng mga born-again Christian, hindi po likas ang backbiting. Ang pagbabackbite po or evil speaking against your neighbors, ito po ay isang pagpapakita na kayo po ay duwag. Bakit ka nagsasalita ng masasama sa likod ng mga tao? Dapat, kung meron kang sama ng loob, sabihin mo na harapan. Kung kayo po ay nagbabackbite, ito po ay manifestation na kayo po ay duwag. Di ba?
Ba't hindi mo kayang sabihin ng harapan? At ito po talaga, hindi ginagawa ng isang tunay na mananampalataya. Now, kapag ganito po ang inyong ginagawa, of course, as we all know, makasasakit po kayo ng damdamin ng ating kapwa. Kung kayo po ay nambubulyaw, hindi nagsasabi ng katotohanan, nagnanakaw, talagang hindi po ginagawa ng mga mananampalataya po ito. Ano pa ba? Punong-puno ng kapuutan, ng kapaitan sa buhay, ng galit, magkakasakit po kayo. Gaya na sinabi ko kanina, maapektuhan po ang inyong mga atay o liver. At kung kayo po ay nagsasabi ng mga kasinungalingan laban sa inyong kapwa, ay talaga pong makakasakit po kayo ng damdamin ng ibang tao. At kapag nakasakit po kayo ng damdamin ng mga tao, dahil po sa inyong mga hindi kagandahang ginagawa, dahil tinataglay niyo po itong mga tinatawag nating relational sins, according to Ephesians 4:25, 26, kasama 26, 28, and 31, malinaw na ikaw po ay nagkakasala. At kapag kayo po ay nagkakasala, syempre ito po ay sa tao, horizontally speaking, at nagkakasala din po tayo sa Diyos. Kasi nga po mali po ang ating ginagawa. Hindi po ito layunin ng Diyos. Now, pag meron po kayong ginagawang masama o nagkakasala po tayo, of course, ang katotohanan, and this is good news, no? Kung kayo po tunay na mananampalataya, wala po talagang hatol ang Diyos eh. Hindi po siya magagalit sa atin, pero you will suffer the consequences. Hindi po pwedeng hindi mo maranasan yun. Pero sa puso ng Diyos, kung kayo po'y mananampalataya, whenever you fall, you make mistakes, you sin, wala kang gagawa. There is therefore now no condemnation. No guilty verdict, no punishment mula sa Diyos. Pero, meron pong consequences. Kapag meron kang sinaktan, kung gumanti yan, masasaktan ka rin. Siyempre, kapag kayo po ay nagsalita at nagbitaw po ng mga bagay na hindi po marapat, nakasakit kayo ng damdamin ng ibang tao, kapag binalikan kayo niyan, consequence yun masasaktan po kayo. Mararanasan nyo na rin po yung masiding kapighatian. So, kapag ginagawa po natin ito, 3 things pwede po mangyari sa atin. Number 1, pwede kang masuong sa gulo at gusot ng buhay. Sabi nga ng kasabihan madaling pumasok sa gulo. Ang hirap lumabas. Mas maganda wag na tayong tumungo doon. Ikalawa, at kapag nasuong ka na sa gulo at gusot ng buhay dahil sa mga ginawa mo, pagsisinungaling, pambubulyaw, pagnanakaw talaga dapat di ginagawa ng mga kapatiran yan, magdudulot po ito sa inyo ng lungkot at pangamba sa buhay. Of course, hindi ka na panatag, hindi ka na rin makakatulog. At dahil may lungkot ka na at pangamba sa inyong buhay, wala na yung saya. Ano po napapalitan ng saya? Lungkot at pangamba. At then, pag tumagal pa po ito, nagdadalamhati ka na. At kapag nagdadalamhati ka na, alam niyo, pinagdadalamhati mo rin ang banal na spirito. Bakit? Mahal ka ng Diyos Ayaw niya nakikita ang mga anak niya na malungkot. Parang ako na lang, bilang ama na aking mga anak. Gusto ko po yung mga anak ko, masaya ko silang naririnig. Lalo na pag kumakain po kami po sa pagkainan, kasama ko yung aking may bahay. Gusto ko po magulo kami. Hindi naman magulo. Ibig sabihin, maingay. Nagbibiruan kami. Pero pag nakita ko po ang isa sa mga anak ko tahimik, tinatanong ko sila ba't ka tahimik? Alam niyo ba't ko tinatanong sila? Kasi nalulungkot din ako pag nalulungkot sila. Bakit po? Anong bottom line? Dahil mahal ko sila, ayoko po sila nade-deprive ng kaligayahan at kagalakan. Kapag sila po ay nalulungkot, nade-deprive po sila sa kagalakan. Sayang yung panahon na yun na sana ay nagkakasayahan kami, maingay kami sa aming pagbibiruan, nade-deprive po kayo kapag kayo po ay nalulungkot. At bilang nagmamahal na ama, ayoko pong nararanasan ng mga anak ko yun. Lalo tigit po ang Diyos. Mas mabait po at mas mabuti ang Diyos sa akin at sa ating lahat. Kaya po ayaw niya na tayo po ay nasusuong sa paggawa ng kasalanan. Dahil may consequences po yan Pag ginawa mo yun, kagaya po ni isa ko kanina, mararanasan mo ang lungkot at pangamba. Nawawala na yung saya. At pag nawala na yung saya, mamaya-maya po yan, nagdadalamhati ka na. Naapektuhan na, hindi lang ang iyong kalusugang pangkaluluwa, pati po yung inyong katawan, naapektuhan na. Now, ang dahilan lamang po dito kung bakit ayaw po ng Diyos na tayo po yung nagkakasala, it's because He loves you so much. Yun lang po yun. Kasi gusto ng Diyos, happy ka. Amen. Diba bilang mabuting ama, ako nga hindi naman ako kagaya ng Diyos. Pero gusto ko po yung mga anak ko. Talaga namang gusto ko po humahagik sila sa kagalakan at kasiyahan.
Especially pag kami po yung nagkakainan. Ang saya nun, di ba? Pero pag nalulungkot po sila, hindi po masarap kumain na malungkot. Naapektuhan po misis ko, hindi, nakakakain ka pa rin kahit malungkot kami, ano? Hindi naman siya naapektuhan. Pero sa totoo lang, naapektuhan tayo pag malungkot tayo, hindi natin nalalasahan yung mga pagkain. So kung babalikan po natin ang mga pangyayari, kaya ka nakakaranas ng masidhing kalungkutan, dahil nakasasakit po tayo ng damdamin ng ating mga kapwa-tao. At nagdudulot din po ito ng pagdadalamhati sa Diyos. So, ito po yung dahilan kung bakit po nag-grieve ang banal na Espiritu ng Diyos. So, that's the answer. So, is it possible na nag-grieve po ang Holy Spirit? Yes. Now, bakit po nag-grieve ang Holy Spirit? Kapag tayo po ay nakakagawa ng pagkakamali ng kasalanan. At ito po ay nagbubunga ng pagdadalamhati. At kapag tayo po ay natatagpuan ng Diyos ang nagdadalamhati rin po siya. Dahil mahal na mahal po niya, tayo mga nilikha niya, tayo mga anak niya. Samantala, when we sin out of anger, ito po ang isang magandang paalala rin po. We're giving or we're opening doors to the devil. Now, truth to think about, when we sin, kaya po ayaw ng Panginoon na tayo pinagkakasalat, think about this. We give place to the devil and open a door of trouble. Now, this doesn't make our Heavenly Father happy. And it won't make us children happy either. Di ba? Ang hirap po ng gano'n. Kaya po ayaw ng Diyos na tayo po yung nagkakasala. So kaibigan, nilagay ko po ito sa screen for you to think about. Isa pang maganda pong paalala sa atin ang talatang ito. Ephesians 4:25-27. Therefore, putting away lying, each one of you speak truth with his neighbor. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. So, wag po nating binibigyan at tinahiyaan po ang kalaban na makapasok dahil wag po tayo magbubukas ng pintuan. At kapag siya po ay nakapasok, dahil binibigyan po natin ng dahilan ng kalaban para tayo po ay saktan sa pamamagitan po ng paggawa ng ating mga kasalanan, ito po ay nagbibigay po nagbibigay po ng dalamhati sa ating Ama sa Langit. At syempre, maapektuhan din po tayo. Magdadalamhati rin po tayo. So bilang isang tao, may mga pagkakataon po na tayo po ay maaring magalit. Pero wag na po natin pahabain yung galit na ito. Kung kayo po may samaan na loob na mag-asawa, ako iniisip ko na lang, ano lang yon, siguro samaan na loob, bakit hindi tayo mauna mag-sorry? Ganon din po iniisip ni Mrs. Kaya po, maganda yung ganon eh. Pero to be honest, mahirap ano? Pero let's ask the Holy Spirit na tulungan tayo. Mas madali naman mag-sorry kung ang isipan natin para sa ikabubuti ng karamihan. Di ba? Ayoko pong nagkakaroon kaming samaan na loob ni Mrs. Marahil may mga pagkakataon na nabibiro ko siya, nasasaktan ko siya. Siyempre naman. Ako na magsusorry doon at ganun talaga, mga kapatid. So, may mga pangyayaring hindi po umaakma sa ating mga inaasahan. So, nagkakaroon po ng pagkakataon na tayo po yung nagagalit. Pero, ang paalala po sa atin ng Panginoon sa kanyang salita ay iwasang magkasala at pahabain pa po ito at magtanim ng galit sa ating mga puso. Hindi na po ito kalikasan ng isang mananampalataya. Yun po yung sinasabi ng talatang binasa natin kanina. Now, true to think about. Ito pang gusto ko pong ipaalala po sa inyo at pagmuni-muniin po natin. Relational sins according to Ephesians chapter 4 verse 30, such as bitterness, wrath, anger, clamor, and backbiting, grieves or it can cause the Holy Spirit to be extremely sad or unhappy because the sins hurt God's children. Wow, ang bottom line pa rin, ano? Mahal tayo ng Diyos. Ephesians 4:31-32. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Maganda po yung sinasabi ng verse 32. Tayo po ngayon, bilang mananampalataya, kung bakit mas madali po tayo magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Dahil ang atin pong yung atin pong pinaghuhugutan. Kasi in the Old Testament, ang motivation po ng mga tao sa Old Testament, yung mga taong sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, pag hindi sila nagpatawad, hindi sila papatawarin ng Diyos Ama sa Langit. Amen. Yan po ang sistema ng Old Law-Keeping Covenant. But today, tayo po bilang mga nagpapasailalim sa bagong kasunduan ng purong biyaya, kung bakit madali at mas mabilis po tayo magpatawad, ano yung peg natin? Ano yung pinaghuhugutan natin? Believing that we have been forgiven completely. Kapag alam mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos dahil sa mga ginawa ni Kristo Jesus, may mga tao po na hindi nagsusorry po sa atin, mabilis natin mapatawad. Kasi alam natin, pinatawad na tayo eh. Amen.
So yun ang ating pinaghuhugutan. Kahit hindi mag-sorry itong taong to, may ginawang masama, pinatawad na natin. Hindi na po natin dinadala sa ating damdamin. Why? Pinatawad na tayo ng Panginoon. At saka isang bagay pa, kapag meron po kayo tinataglay na kapaitan, kapuotan, at maging sanhi po ito na lagi kayong magagalit, maapektuhan po ang inyong katawan. Once again, ano po yung maapektuhan sa inyo? Yung inyong liver. Ayoko magkasakit. Gusto ko healthy po ako. Amen? Sino po dito gusto maging healthy? Pakilagay po sa ating comment section. Yes, I want to be healthy. So therefore, wag po kayong magiging magagalitin. Kung meron pong mga nagkasala sa inyo, patawarin nyo na. Pastor, hindi humingi na sorry. Okay lang. Pinatawad mo na siya. Ang mahalaga, wala na po kayong daladalahin sa inyong sa inyong damdamin. Pinatawad mo na siya. Amen. Now, gusto po ba ninyo malaman ang paraan para makaiwas sa masiding kalungkutan? Isa po ito. Magpatawad po tayo, believing that we have been forgiven. Doon po sa mga ginawa ni Kristo Jesus. At para hindi na po natin maranasan ang masiding kalungkutan at para hindi na rin po nagigrieve ang banal na spirito. Now, ito po ang ating isa sa alang-alang. May magandang paalala po sa atin ng Biblia. Still with Ephesians chapter 4, but this time, dito tayo sa verse 29 naman. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Take note, yung word po dito na grace, biyaya. Pag sinabing biyaya, undeserved favor, unearned favor. Dito na lang tayo sa yung first definition, undeserved favor. Maging maingat daw po tayo sa mga binibitawan nating salita para maiwasan din po nating magdalamhati at maghatid po sa masiding dalamhati rin sa banal na spirito. So, iingatan natin yung ating mga labi sa pagsasalita at huwag gumamit ng mga masasama at masasakit na salita na pwedeng magpainit ng sitwasyon. So, tayo po dapat yung ating mga sinasabi, dapat hindi tayo provocative. Hindi na tayo nanunulsol. Bagaman marami po sa paligid natin, mga tinatawag nga ni Ate Amel na sulsultant. Naku, huwag kayo nakikinig sa mga taong yun. So, dapat po hindi provocative yung ating manner ng pagsasalita. Lagi po nating sikapin ang pangusap natin ay makakabuti. Nag-i-impart po ng biyaya sa mga nakakapakinig din. Now, ano po ibig sabihin nito? Usually po, kapag ibig po nitong sabihin, halimbawa, may nagsasalita po sa inyo, merong umaaway sa inyo, at binubulyawan kayo, nagsasabi ng masama laban po sa inyo. Ang pinakamainam pong sandata rito, wag mo nang tapatan yung sinasabi niya. Naranasan po namin ito last June or July. Alam niyo po, by the grace of God, kasi naniniwala po ako, pag nasa katotohanan po kayo, at kayo po itinawag ng Diyos sa mataas na pagkakilala sa inyo, alam niyo po kasi, yung book of Ephesians, yung first part po nito, pinapaalam po sa inyo ni Apostle Pablo yung kayamanan, yung wealth na meron tayo bilang nakikikristo Jesus na. Yung middle part po ng Ephesians, specifically sa chapter 4, since you have the wealth in Christ, ipinapaalala po sa atin dito ni Apostle Pablo yung ating tamang paglalakad o yung walk natin. Let's walk in our highest calling. So bilang mga binago ni Kristo, maglakad po tayo ng mga binago na ni Kristo. Hindi po tayo bumababa sa level ng mga taong umaaway sa atin. Amen. Kasi bilang mga nakikristo Jesus na, tayo po kumbaga sa kotse, mga Lamborghini na tayo Hindi na tayo mga pipitsuging kotse. So kung meron pong umaaway sa inyo, meron ng babangga na mga pipitsuging kotse, hindi mo tinatapatan ito at hindi mo binabangga yung mga kaaway mo. And this is grace, you're imparting grace. At pag nakita rin po ito ng mga tao sa paligid mo, napapagpala po yung mga tao sa paligid mo. For example, gaya po ng karanasan namin, meron po nag-direct message po sa amin dahil meron kami itinuwid na tao, binabanatan ang yung lingkod sa Facebook. Now, paano po natin pinapakita yung at paano po yung tamang paglakad, yung ating walk sa ating pagkatawag bilang mga pinaging matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Hindi tayo gumaganti. Hindi natin tinatapatan ng masama yung kanilang mga sinasabing masama. Hindi natin tinatapatan ng sigaw yung kanilang bulyaw. Bagkus ano pong pinakamainam natin gawin? Kung talaga namang wala pong dahilan para sagutin pa po sila, pinakamainam manahimik na lang. Amen. Di ba? Bilang mga agila, mga agila tayo. Pinipilit po nila tayong, yung mga buwitre, di ba yung agila? Ang ginagawa ng mga buwitre, pinipilit po nilang ibaba yung mga agila. Tayo po hindi. Bilang mga agila, anong ginagawa ng agila? Lumilipad lang po. They soar high.
naiiwan yung mga buwitre. Ganon din po tayo. Believing we have the highest calling. Now, let's walk in that calling. Bilang mga matuwid at banal sa harapan ng Diyos, hindi mo napapatulan yung mga taong to. And you're imparting grace. Bakit? Hindi mo tinatapatan ng masama yung masamang ginagawa nila. Bagkus tinataasan mo yung level mo. Wow! Ito po yung sinasabi ng verse 29 ng Ephesians chapter 4. At maganda pa po dito, kahit po nagsasalita sila ng masama, hindi mo tinatapatan yun. Now, you are imparting grace unto them. At pag namalas po ito ng mga tao sa paligid mo, nagiging pagpapala pa po ang buhay natin. Now, pwede kong sabihin ito by the grace of God. Mga kapatid, naranasan ko po ito. Buwan po, binabanatan kami. Wala po kayong mababasa sa Facebook na naninira ako or bumabanat ako sa kanila. Alam niyo kung paano po ito nagawa? Biyaya po ng Panginoon. Tinatamad ako makipag-away. At naniniwala ako na hindi na po natin kalikasan na makipag-away o makipagsagutan pa. Ano pong kalikasan natin? Let's just pray for these people. Amen. Na mabuksan po ang kanilang isipan sa kaliwanagan ng salita ng Panginoon. Amen. So, imbes na tapatan po natin yung masama nilang ginagawa, ano po yung biyaya dito? Wag na. Itaas po natin ang level ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen. Agila kapatid ha. Sabihin mo sa sarili mo, lagyan natin sa comment section. Agila ako. Hindi ako papatol sa mga buwitre. Di ba? And I believe that you're imparting grace sa mga taong nakakakita po ng mga pangyayaring ito. Amen. So, ano ginagawa natin? Hindi tayo nagsasalita ng mga masasakit na salita. Alam niyo yung nag-DM po sa amin last June. Of course, nagpaliwanag po kami. Malumanay po ito. Recorded po ito. And then, banat pa rin po siya ng banat. Alam niyo po, napagpasyahan po namin. Hindi na po namin sinagot. It doesn't make sense eh. Kasi minumura na po kami. Ang dami na masasakit na sinasabi. Pero it doesn't make sense. Ano pong ginawa namin? Na nahimik po kami, we just pray for them. Ang sinabi nila sa amin, nagbabait-baitan po kami. Well, wala tayong magagawa. Ganun po ang pagkakilala nila at pagkakaalam nila. Pero I believe at the end of the day, alam po nila ang katotohanan. At kung kayo po ay nasa katotohanan, hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Panghawakan po natin yan. Amen. So, bantayan po yung ating mga labi. Kung meron kayong gustong sabihin na masama, I suggest, bite your tongue. Para hindi na po natin sabihin yung masasakit na salitang yan. You just pray. Lord, biyaya, kailangan ko. Tulungan niyo po ako dito. Alam niyo, ang panalangin ko talaga, Lord, sa mga nangaaway sa akin, patamarin niyo po ako. Ayoko pong makipag-away. At salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng katamaran sa pakikipagsagutan at away. Kaya wala po akong panahon talaga na tapatan ang kanilang kasamaan because I will impart grace unto them. Hindi ko na po sila papatulan. Biyaya po ito ng Diyos. Amen. At ganun din po kayo mga kapatid. Amen. So balikan na po natin at ang ating katanungan. Ano ba talaga ang tunay na ibig sabihin ng salitang grieve sa Biblia? Nasa lungat po sa paniniwala ng maraming tao. Ang grieve po, by the way, hindi po ito pag-alis ng banal na spirito ha, kasi ito pong sinasabi ng maraming tagapagturo. Now, what is grieve? Bilang pagtatapos, ito po yung definition. To cause someone to feel sad or unhappy. To feel or show grief or sadness. So, grief is to cause someone to feel sad or unhappy. Yun lang po ibig sabihin nun. Pag sinabing grieve ay extremely sad or unhappy. Ephesians 4:30. And do not grieve. Sa wikang Griego po, lupeo, sad, sorrowful, the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So muli po, wala pong sinasabi sa Biblia na umaalis po ang banal na spirito kapag siya po ay nag-grieve. Wala po. Nag-grieve lang po siya kapag tayo po ay nag-grieve. Kasi meron tayong nagawang kasalanan. Kaya po ayaw ng Diyos na tayo po ay nagkakasala. Amen. So may iwasan naman po ito. So pwede niyong balik-balikan ang mga paalala ng Ephesians chapter 4. Now, muli po, hindi po umaalis ang banal na spirito. Mananatili po siya sa inyong espiritu forever. And that's John chapter 14 verse 16. So, paano po natin maiwasan mag-grieve ang banal na espiritu? Ito po yung ating solution for tonight. Hayaan po. Ako, maganda itong paalalang ito. Nilagay ko sa Tagalog. Mas maganda sa Tagalog kaysa English. Hayaan po ang masaganang biyaya ng Diyos sa ating isip at manatili para ito na rin ang mamutawi sa ating mga labi. Oh, wow, ganda nun ha. Ulitin ko po ha. Ang ating pong solution for tonight, hayaan po ang masaganang biyaya ng Diyos sa ating isip na manatili para ito na rin ang mamutawi sa ating mga labi. Wow! So, ito po, verses natin, mga taga-Efeso 4:29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang
pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. Sa New King James Version naman, as we end, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace and deserve favor to the hearers. Amen and amen. So kaibigan, thank you so much for joining me. At maraming salamat sa Panginoon for giving us this message. So, kaibigan, ang ganda po ng ating mga pinag-usapan. Tinuturuan pa tayo ng Diyos na lumakad sa yaman ng kayamanan na inilaan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Mataas po yung calling sa atin. Mga agila tayo. Kung may nangaaway po sa atin ng mga buwitre, pabayaan nyo na sila. Lumipad lang tayo ng lumipad ng mataas dahil tayo po bilang mga mananampalataya ay gagamitin ng Diyos na lumipad para ipahayag po ang kanyang mabuting salita. Ngayon, sa pagkakataon po ito, kung kayo po ay isang tao na pakiramdam mo ikaw yung tinutukoy na ating mga pinag-usapan na pagod na po kayo at lagi po kayo nagdadalamhati sa inyong mga buhay at sa inyong mga pagpapasyang ginagawa at marahil kayo po ay lagi nasusuong sa gusot ng buhay, kaibigan, hindi po kayo maalis sa estadong yan kung kayo po ay walang relasyon sa Panginoong Jesus. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So I would like to encourage you and invite you today, tanggapin po ninyo ang Panginoong Jesus. Paano? Kaibigan, buksan po ninyo inyong labi, tanggapin, makiayon sa sinasabi ng Diyos. Gawin mong Panginoon ng iyong buhay si Kristo at maniwala po kayo, buksan ninyo ang inyong puso na siya po ay nabuhay maguli mula sa kamatayan. Pwede po ba yan? Sige po, let's pray. Sabihin niyo po ang panalangin ito. Buksan po ninyo inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko ang aking buhay, walang kakayahan para iligtas ang aking sarili. Kaya naman, kinikilala kita, Jesus, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi mo ng lahat ng mga kasalanan ko. At naniniwala din po ako na kayo po'y nabuhay na maguli bilang katunayan na ako po ay pinaging matuwid na sa iyong harapan. Ama, salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo po iligtas na. And please, join us every Tuesday. At kung kayo po ay walang church, join us po sa ating church sa Solution Grace Church. Meron po tayo sa Las Piñas and of course, meron din sa Caloocan. And this time, I would like to pray for you kung kayo po isa ng mananampalataya. At napapansin mo, kaya pala ako ay nasusuong sa gusot ng buhay at laging malungkutin ay dahil nga po kayo po ay recommitting the relational sins. Marami kayong kaaway tuloy. At ito po ay naging dahilan kung bakit po nagdadalamhati ang banal na spirito. But praise God, sa biyaya po ng Diyos, pinakawalan na kayo dyan. Amen. So I would like to pray for you, kaibigan. Lord, salamat po sa kapatid na ito na kasama naming nanunood at nag-aaral. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na tinuturuan mo kami sa iyong mayamang salita mula po sa Biblia. Kung paano po namin may iwasan na kami po yung magdalamhati. Dahil, Panginoon, kapag kami po yung nagdadalamhati rin po kayo. Salamat, O Diyos, dahil ito po ipinapakita mo sa amin, ipinapahayag mo sa amin na yung dakilang pagmamahal. Salamat, O Diyos, dahil naisin mo na kami po ay mabuhay sa isang buhay na punong-puno ng kulay. Buhay na punong-puno ng kagalakan, ng kapayapaan at kapahingahan. Salamat sa iyo, O Diyos, at marapat lamang po lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa iyo lang. Purihin ka, O Diyos, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yes, kaibigan, thank you so much po for joining me tonight. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay thank you so much sa ating po mga nakasama. Salamat po sa inyong mga comments. Of course, kay Sister Ilonila Buena Fe, nandyan din po si Sister Rosemary Casoco, Sister Evangeline Bello, salamat din kay Tita Evelyn Rivera, na-miss natin last Sunday, kay Sister Merly Estacion Pilapil, of course kay Sister Maylene Patalino Magadia at kay Brother Roy. Alam po, nakikinig po sila sa ngayon. Salamat din po kay Sister Maylene de la Cruz Gale, Sister Tess Dionela Estanislao, sila Brother Willie, of course, lagi natin kasama. Sister Maylene Romanes, Angelita Fronda Nivero, Sister Imelda Ramos,
At marami pa pong iba. Di ba? Napakaganda po na ating pinag-usapan. So, ganun lang pala kasimple yun, ano? Kaya pala ayaw ng Diyos sa tayo pinagkakasala kasi ayaw niya po tayong nalulungkot, nangangamba, and definitely it could lead to, yun nga, grief or grieving. Pag tayo po ay nararanasan po natin ng pamimighati, mamimighati din po yung ating Diyos sa langit because He loves us so much. So, layo po tayo sa mga relational sins by guarding our tongue, yung ating po mga lips. Ingatan natin. Ingat po tayo sa ating mga sinasabi. At wag na po natin papatulan yung mga nananakit po sa atin. Kung may pagkakataon naman, di mag-usap po kayo na maayos. Pero wag na magsakitan ng mga salita pa. Hindi po healthy yun talaga. Isanay po natin ating mga sarili dahil mataas po tayong tinawag ng Diyos. Tandaan na, agila ka, hindi ka buwitre. At kaibigan, with that, ay gusto ko na pong iwan sa inyo ang mga paalalang ito. At syempre pa, ang 3 John chapter 1 verse 2, sa ngalan po na aking buong pamilya. Beloved, I wish above all things that you may prosper, be in health, even as your soul prospers. Bye!